Adventure Maxi Scooter ba ang hanap mo? Meron yan ang QJ Motor, ang ATR 160. Tara, tignan natin ngayong araw. Sa unang tingin mo dito sa Adventure Maxi Scooter na to, hindi mo mapagkakamalan na 160cc lang yung makina niya dahil talagang napaka-brusko at napaka-rugged ng looks ito na aakalain mo ay nasa higher cc category. So talagang panalong-panalo sa looks niya. No? Tingnan nyo, naka-inverted fork tapos naka-spoke rims pa tayo dyan na kulay gold kaya talagang lalong bumagay dun sa tindigan niya. At pagdating sa presyo mga tol, ang SRP nito ay 159,900. So dito nga pala to sa Bristol, Cabanatuan City sa Sikyo Business Center sa tapat lang ng ELJ Hospital. Kaya kung pinapanood mo ngayon itong video na to at nagbabalak kang maglabas ng ATR 160 at taga dito ka lang sa Cabanatuan City, punta ka lang dito sa Bristol, Cabanatuan para makita mo rin sa personal itong napakaangas na Adventure Maxi Scooter na to. At pagdating nga dito sa front end, meron tayong malaking wind visor dito at adjustable na rin yan, depende sa preference nyo. And pagdating naman dito sa headlight natin, talagang napaka-sporty, napaka-aggressive ng looks niya, no? At ang maganda nga dito mga tol, naka-LED projector light na tayo dito, ganun din sa mga daytime running lights niya. Nakadagdag din sa aerodynamics itong built-in na winglet niya dito at syempre hindi lang sa aerodynamics ay nakadagdag din naman sa angas ito dito sa front end. Minimalist lang din ang decals dito sa unahan, meron lang siyang line dito na kulay silver na parang naging kilay ng headlight. Pagdating sa mga turn signals, dito nga pala nakapwesto tapos LED na rin yung ginamit dito. Pagdating sa side profile, very rugged ng looks niya dito. So malapad siya, no? Tapos meron siyang emblem dito ng QJ Motor. Dito naman sa part na to, very rugged ng looks. Talagang bumagay yung accent nung pinaka-fairings niya dun sa overall body design nito. Pagdating naman sa tapakan ng rider, siguradong may enjoy mo yung ride mo dito dahil hindi ka basta makakalay dito. Dahil pwede natin extend yung mga paa natin dun sa unahan. At syempre, very premium din ang design ng pillion footrest natin dito. Dito naman sa side profile niya sa bandang likod, very premium ng decals natin dito and minimalist lang din, meron lang siya ditong ATR 160 na naka-emboss kaya premium yung looks. Tapos dito meron siyang line na silver tapos may nakasulat ditong QJ Motor yung pinaka-branding niya. Dito naman sa taillight niya, very premium din ng design niya tapos LED na rin yung ginamit dito. Tapos may naka-engrave siya dito na bilog parang abang para sa camera, no? Then meron din siyang naka-engrave dito na ADV. Sa turn signals naman dito nakapwesto tapos LED na rin yung ginamit dito. Then meron siyang ilaw para sa plaka tapos meron din siyang reflector for added visibility. Pagdating sa mga suspension mga tol, yan napakaangas, no? Naka golden upside down fork tayo dito. Meron din siyang reflector dyan for added visibility. So maganda yan, naka-inverted fork na tayo dito kasi alam naman natin kung gaano kaganda yung performance niyan. Compare natin dun sa common na telescopic fork. Very stylish at very premium din mga tol ng front fender natin dito. Then meron siyang decals dito na TCS. So yun nga, meron na nga rin siyang traction control system. Pagdating sa brakes, naka disc brake tayo with dual piston caliper at meron na nga rin tong ABS or anti-lock brake system. At yung isa nga sa nagpaangas sa tindigan nitong ATR 160 mga tol, yung wheels niya, no, naka spoke wheels tayo tapos naka gold pa yung mga rim. At sa gulong naman mga tol, naka CST brand tayo dito na dual purpose tapos may sukat itong 100/80 rim 14 and naka tubeless na rin yan. Pagdating naman sa suspension dito sa likod, naka-dual shock absorber tayo dito with sub-tank. Tapos yung manufacturer ng suspension natin dito, QJ Motor din. And meron din siyang tire hugger dito, dagdag angas din yan dito sa bandang likod. And para din mabawasan o malesen yung putik na tatalsik dun sa part sa loob. Sa brakes naman dito sa likod, naka-disc brake na rin tayo dito with single piston caliper. At ang maganda nga dito mga tol, equipped din ito ng ABS or anti-lock brake system. And sa gulong, naka-dual purpose tire din tayo dito. And may sukat naman itong 130/70 rim
13. So mas maliit lang ng 1 inch yung size ng wheels natin dito sa likod. At syempre sa wheels natin, spoke type din yung ginamit dito. Pagdating naman sa exhaust muffler natin, talagang napaka-rugged ng looks, ano, pang adventure talaga yung styling. And dito nga pala nakapwesto yung cooling system natin or yung radiator niya. Pagdating mga tol dito sa cockpit niya, so TFT display na yung ginamit dito sa meter panel niya. Tapos meron pa siyang shortcut dito, no, para kapag tirik yung araw, kitang-kita pa rin natin yung info dito sa TFT display niya. And tignan nyo naman yung handlebar niya, napaka-premium ng design, ano, napaka-rugged din ng datingan. Tapos meron siyang QJ motor na naka-engrave dito sa gitna. Pagdating naman sa mga button dito sa kanan mga tol, meron siyang idling stop dito. So yun nga, meron din siyang idling stop system. Tapos meron siyang hazard light switch at yung electric push start. Pagdating naman dito sa kaliwa mga tol, meron siyang brake lock dito, no. So magagamit natin yan kapag nag-park tayo sa mga incline na parking area. For safety na din, para hindi basta umabante o umataras yung motor natin pag nag-park tayo. Sa mga button, meron siyang passing light, tapos yung control natin dun sa TFT display, at meron siyang high and low beam, turn signals at yung busina. Sa susian, keyless na yung ginamit, tapos sa baba meron tayong dalawang button, isang seat opener at yung fuel cover opener. So dito nga pala nakapwesto yung fuel refiller natin, ano. So napaka-convenient yan dahil pipindutin lang natin dun sa button. So yung iba kasi nung karaniwan sa ilalim pa ng upuan. So pag dito nakalagay, hindi na masyadong hassle kapag nagpa-refill tayo ng gas. Speaking of gas mga tol, meron itong 8 liters fuel tank capacity. Other convenient features, meron tayo ditong glove box sa unahan, ano, na pwede natin paglagyan ng maliliit na gamit natin tulad ng cellphone, ng wallet, basahan, etc. At ang kagandahan nga dito sa glove box natin, meron siyang cover. And dito naman sa kanan, meron naman tayo ditong USB port at Type-C. Siyempre magagamit natin yan sa mga mobile gadgets natin na dala natin, lalo na kung maglo-long ride tayo. So hindi na malolobat yung mga gadgets natin dahil meron na siyang built-in dito na USB port. Pagdating naman sa seat design niya mga tol, very premium din ng looks, ano. So meron siyang grip dito, syempre para hindi madulas kapag inupuan natin. And ang nagpa-premium lalo dito yung mga stitches niya dyan na kulay puti. And naka two-tone color nga pala yung ginamit na cover dito. Tapos sa texture naman mga tol, maganda yung cushion na ginamit dito, no? So malambot siya, hindi siya ganong katigas, kaya siguradong komportable itong sakyan lalo na sa long ride. Sobrang relax talagang sakyan ito mga tol, itong ATR 160, dahil naka-upright position tayo dito, kaya siguradong mag-enjoy ka dito lalo na sa long ride or kaya kahit sa mga light trail na gagawin mo gamit itong ATR 160. Pagdating sa seat height, hindi siya ganong kataasan, kaya siguradong pasok din sa height ng mga Pinoy, ano. So may sukat lang itong 770mm and mababa lang din yung ground clearance niya na may sukat na 165mm. Pagdating naman sa timbang, may sukat itong 132 kilograms. Pagdating naman mga tol dito sa ilalim ng upuan natin, meron tayong spacious na under seat compartment dito, no. I think kasya dito yung standard size ng helmet. At syempre, marami pa rin tayong pwedeng ilagay dito tulad ng bag natin, papeles ng motor, and cellphone, wallet, etc. Pagdating mga tol sa makina, hybrid na rin yung ginamit dito, parang sa Fortress 160. Tapos yun nga, naka 160cc liquid cooled 4-stroke, single overhead cam, 4 valves, single cylinder engine, and fuel injected na rin, kaya matipid kumonsumo ng gas. Idagdag mo pa yung idling stop system niya. Pagdating naman sa performance, meron itong max power output na 16.09 horsepower at 8,500 RPM at max torque na 15 Nm at 6,000 RPM. And talagang pwede ito pang urban riding o pang service araw-araw dahil napakatipid kumonsumo ng gas. So kaya nitong umabot hanggang 45 km per liter. Okay mga tol, yan ng ATR 160 by QJ Motor. So dito lang yan sa Bristol, Cabanatuan City, kaya kung malapit kayo dito at nagbabalak kayong maglabas ng Adventure Maxi scooter, baka ito na yung para sa'yo. Goods na goods pang urban riding, pang daily use, at syempre pwede rin sa mga light off-roading. So hanggang dito na lang muna mga tol, kung umabot kayo sa part ng video na to. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. At kung bago ka lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ng notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. And meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol, always ride safe and God bless.